Marami ang nag-aakalang ang pinakamalaking dahilan kung bakit napili si Bimby Aquino bilang host ng Eat Bulaga ay dahil kilala na ang kanyang pamilya at matagal na siyang nasa mata ng publiko. Pero ang hindi agad nakikita ng karamihan ay hindi sapat ang isang sikat na apelyido para manatili sa isang live noon time show na araw-araw sinusubaybayan ng milyon-milyong Pilipino. Sa ganitong klase ng programa, hindi lang pangalan ang mahalaga. Kailangan ng presensya, timing, pakikisama, at kakayahang magbigay ng natural na aliw kahit sa gitna ng mabilis na takbo ng segment at biglaang pagbabago ng usapan. Iyan ang unti-unting ipinakita ni Bimby sa bawat paglabas niya sa programa, at iyan din ang dahilan kung bakit naging mas malinaw sa publiko na may mas malalim na basehan ang kanyang pagiging bahagi ng Eat Bulaga. Isa sa mga hindi agad napapansin ng publiko ay kung gaano kalaking paghahanda ang kailangan sa live television. Sa isang noon time show, walang pagkakataong ulitin ang isang eksena kapag may pagkakamali. Kapag may nasabi ng mali, kapag may naputol na linya, o kapag may biglang binagong direksyon ang segment, kailangang marunong agad sumabay ang host. Kailangan mabilis ang pag-iisip, malinaw ang pakikinig, at handang tumanggap ng anumang pagbabago sa loob ng ilang segundo. Kahit lumaki si Bimby sa harap ng kamera, iba pa rin ang pressure ng pagiging host sa isang live noontime show. Sa mga unang pagkakataon niyang lumabas, mapapansin na mas pinili niyang obserbahan muna ang daloy ng programa kaysa piliting maging sentro ng atensyon. Hindi siya nagmamadaling magpakitang gilas. Sa halip, pinili niyang unawain muna ang ritmo ng palabas, ang ugali ng mga kasama niya, at ang paraan ng pakikisalamuha na inaasahan sa isang programang matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Isa rin sa mga hindi agad naiintindihan ng marami ay ang halaga ng chemistry sa loob ng isang ensemble show. Hindi sapat na mahusay magsalita ang isang host kung hindi siya marunong makisabay sa grupo. Sa Eat Bulaga, mahalaga ang natural na palitan ng biro, ang tamang reaksyon sa tamang oras, at ang kakayahang hindi sumapaw sa iba. Napansin ng maraming manonood na mabilis nakabuo si Bimby ng magandang samahan kina Vic Soto, Jose Manalo, Maine Mendoza, Meles Ocampo, Riza Maedizon, at iba pang hosts. Hindi siya nagmukhang naiilang at hindi rin siya nagmukhang pilit na nakikisali. Sa halip, marunong siyang makinig, tumawa sa tamang pagkakataon, at magbigay ng simpleng reaksyon na lalong nagpapagaan sa eksena. Sa isang palabas na umaasa sa natural na samahan ng mga tao sa harap ng kamera, malaking bagay ang ganitong klase ng presensya. Hindi kailangang palaging maingay ang isang host para mapansin. Minsan, sapat na ang pagiging komportable, mahinahon, at marunong sumabay sa daloy ng grupo. Malaki rin ang naging epekto ng kanyang pagpasok sa social media. Sa bawat episode na kasama siya, mabilis na kumakalat ang mga maikling video, larawan, at mga nakakatuwang eksena na agad pinag-uusapan online. Hindi lamang ang kanyang mga biro ang napapansin, kundi pati ang paraan niya ng pakikisalamuha sa ibang hosts at ang natural niyang reaksyon sa mga nangyayari sa studio. Sa panahon ngayon, malaking bahagi ng tagumpay ng isang programa ang usapan sa social media. Hindi na sapat na maganda lang ang palabas habang live itong ipinapalabas. Kailangan din nitong mabuhay sa mga clip, repost, at reaksyon ng mga netizens pagkatapos ng broadcast. Sa aspetong ito, naging mahalagang bahagi si Bimby dahil nakatulong siyang panatilihing aktibo ang interes ng mga manonood kahit tapos na ang programa. Ang simpleng paglabas niya sa isang segment ay nagiging dahilan para muling mapag-usapan ang Eat Bulaga sa iba't ibang online platform, at sa ganitong paraan, mas lalo pang lumalawak ang abot ng programa sa mas batang audience at sa mga taong sumusubaybay na lamang sa highlights sa internet. Isa sa mga pinakamaraming napapansin ng publiko ay ang natural niyang samahan kay Riza Maedizon. Dahil pareho silang lumaki sa mata ng publiko, naging madali para sa kanila ang makabuo ng magaan na interaksyon sa harap ng kamera. Ang kanilang kulitan at tawanan ay naging dahilan upang maraming netizens ang kiligin at suportahan ang kanilang tambalan. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, may kakaibang gaan sa kanilang presensya na agad napapansin ng mga manonood. Pero mahalagang linawin na hanggang ngayon ay wala pa ring kumpirmadong pahayag mula kina Bimby at Riza na may romantikong relasyon sila. Ang nakikita ng publiko ay isang matibay na pagkakaibigan at magandang chemistry na naging bahagi ng kanilang entertainment value sa programa. Sa totoo lang, mas tumitibay ang interes ng mga tao sa kanila dahil sa pagiging natural ng kanilang samahan.
Hindi ito mukhang pinilit para lang makakuha ng atensyon. Sa halip, parang dalawang taong sanay ng magkasama sa harap ng kamera at komportableng magbigay ng saya sa isa't isa at sa mga nanonood. Ang isa pang hindi napapansin ng karamihan ay ang paraan ng pagharap ni Bimby sa mga biro ng kanyang mga kasamahan. Sa Itbulaga, normal ang biglaang asaran at biruan. Hindi lahat ng bagong host ay agad nakakasabay sa ganitong klase ng format, lalo na kung live ang palabas at mabilis ang palitan ng linya. Ngunit sa halip na mailang, madalas ay sinasabayan niya ang mga biro at nagbibigay rin ng sariling reaksyon. Minsan ay simpleng ngiti lang, minsan ay maikling sagot, at minsan ay isang banat na sapat para tumawa ang studio audience. Dahil dito, mas naging komportable ang audience sa kanya at mas madaling tinanggap ang kanyang personalidad. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang naipapakita na hindi lang siya basta panauhin sa programa. Nagiging bahagi na siya ng mismong dinamika ng palabas, at iyon ang mahalaga sa isang host na gustong manatili sa ganitong klaseng environment. Marami rin ang nag-iisip na madali ang kanyang naging paglalakbay dahil anak siya ni Kris Aquino. Pero ang katotohanan, mas mataas pa nga ang inaasahan ng publiko sa kanya dahil sa kilalang pangalan ng kanilang pamilya. Bawat kilos, bawat salita, at bawat paglabas niya sa telebisyon ay sinusuri ng mga manonood. Kapag may nagawa siyang maganda, mabilis itong napapansin. Pero kapag may pagkukulang, mas mabilis din itong napupuna. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng umasa lang sa apelyido. Kailangan niyang patunayan na may sarili siyang kakayahan at sariling paraan ng pakikitungo sa audience. Sa halip na magpabigat dito, unti-unti niyang ipinakita ang sarili niyang estilo bilang host. Hindi niya sinubukang gayahin ang kanyang ina. Sa halip, bumuo siya ng sariling paraan ng pakikitungo sa audience at sa kanyang mga kasamahan. Iyon ang mas mahalagang bahagi ng kanyang pagpasok sa Itbulaga. Dahil ipinakita niyang kaya niyang tumayo sa sarili niyang pangalan at hindi lamang bilang anak ng isang kilalang personalidad. Habang tumatagal, mas napapansin din ang pagtaas ng kanyang kumpiyansa sa live television. Kung noong una ay mas tahimik siyang nakikinig sa usapan, ngayon ay mas aktibo na siyang nakikibahagi sa mga segment at comedy banter. Ipinapakita nito na habang mas tumatagal siya sa programa, mas lumalawak din ang kanyang kakayahan bilang host. Ang ganitong pag-unlad ay hindi nangyayari ng basta-basta. Bunga ito ng patuloy na karanasan, pagtanggap ng mga payo mula sa mga veteranong host, at ng tiwalang ibinibigay ng production. Sa bawat pagharap niya sa kamera, mas nagiging malinaw na hindi lang siya dumadaan sa programa bilang pansamantalang dagdag aliw. Unti-unti siyang nagiging bahagi ng kabuuang identidad ng show. Ang kanyang pag-usbong ay hindi lang tungkol sa pagiging visible sa telebisyon. Ito rin ay tungkol sa paghubog ng kumpiyansa, paglinang ng sariling boses, at pagkatutong makisabay sa isang format na mabilis, masigla, at laging may inaasahang bagong enerhiya. Sa mga pinakahuling episodes ng Itbulaga, patuloy pa rin siyang nakikita sa iba't ibang segment at espesyal na presentasyon. Ipinapakita nito na nananatili ang tiwala ng programa sa kanyang kakayahan at sa positibong pagtanggap ng mga manonood. Hindi man siya araw-araw ang pangunahing sentro ng palabas, malinaw na isa siya sa mga personalidad na nagbibigay ng bagong enerhiya sa programa. Sa bawat paglabas niya, may dala siyang kakaibang halo ng kabataan, pagiging komportable sa kamera, at natural na pakikisama sa mga veteranong host. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy siyang napapansin, pinag-uusapan, at inaabangan ng maraming manonood. Sa isang industriya kung saan mabilis magbago ang interes ng publiko, mahalaga ang mga personalidad na kayang magbigay ng sariwang dating nang hindi nawawala ang pagiging totoo. Ang pinakamahalagang katotohanan tungkol kay Bimby Aquino bilang host ay hindi lang ang kanyang kasikatan ang nagdala sa kanya sa Itbulaga. Ang tunay na dahilan ng patuloy niyang presensya ay ang kakayahan niyang makibagay, matutong makinig, tumanggap ng mga biro, at maging natural sa harap ng kamera. Sa isang programang umaasa sa tunay na samahan ng mga host at sa mabilis na takbo ng live entertainment, iyon ang mga katangiang mas pinahahalagahan kaysa sa isang sikat na pangalan. Iyon din ang dahilan kung bakit patuloy siyang napapansin at inaabangan ng maraming manonood sa bawat paglabas niya sa Itbulaga. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang lumilinaw na ang kanyang pagiging host ay hindi lamang bunga ng pagkakataon, kundi ng unti-unting paghubog sa isang personalidad na marunong makisabay, marunong makiramdam, at marunong magbigay ng saya sa paraang hindi pilit at hindi artipisyal.